Sasagutin po natin yung tanong ng isang nagtanong. Bakit pinipilit mong magdeklara si Manalo ng source of income? Ito po yung tanong na tinatanong kasi nasabi po natin nung isang araw, kahapon yata, si Manalo ayaw niyang magdeklara ng source of income. Kaya si Manalo nakakapandaya sa pamagitan ng ministro. Dahil ang pinalalabas po nila na source of income ni Manalo, batay po sa kanilang pandoktrina 19, voluntary contribution lang. Sa ngayon po, ang Iglesia ni Manalo, sa pamagitan ni Eduardo Manalo, ang panghihingi po nila ng voluntary 4 na beses sa araw ng linggo. 1 oras na pagsamba, 4 na beses. Pero Webes, isa sa araw ng Webes. Ito pong 4 na ito po ang turo ni Manalo sa ngayon. Yung una, kung lalaki ka, diakono. Kung babae ka, diakonesa ang kukuha. Isa. Pagkatapos yung kahon, kung tawagin tanging ng dugan, nagdalawa. 2 sobre. 1 sobre para sa pangangailangan ng lokal o distrito. Basta pangangailangan yung ibig sabihin lokal. Ito. At 1 sobre para po dun sa tinatawag na lingap sa mamaya. Kaya ako natuklasan na meron palang silang 1 sobre para sa lingap. Dahil din sa mga kaanib. Ito po kasi hindi ko alam to. Ang alam ko lang kasi sa pagbibigay ng abuli ng Iglesia ni Manalo, 3 lang. Ngayon pala 4 na. E di yung pangatlo, yung para sa lingap sa mamaya. Pero po yung tinatawag nilang ahing pasasalamat na pera. Kung tawagin nila TC, tipo sa construction. Dati ang tawag po nila libreto, ngayon blue book. Mula January hanggang December, dati December lang ginagawa yung hahing pera pasasalamat nila. O yung hahing pasasalamat na pera, tuwing December lang, ngayon ginawa na pong July. Kumbaga, nagkaroon po silang tinatawag na mid-year pasalamat. Kaya sa 1 oras na pagsamba, kung susundin mo yung turo ni Manalo, 4 na beses sa araw ng linggo. Pera po Webes. 2 po yung pagsamba nila sa loob ng 1 linggo. Hindi lang nila magawang Merkules kasi halatado na ginagaya nila ang Katoliko. Pero sa ngayon po, ang Webes pwede nang gawin ng Merkules. Depende na sa ministro. Ito pong linggo pwede nang gawin Biyernes kung meron po silang rally. Karaniwang ginagawa po nila linggo tsaka Sabado. Para yung collection po, dire-diretso. At ito lang po ang source of income ni Manalo na lumalabas sa kanilang doktrina. Para maintindihan po ninyo. Sa ngayon po, ang pagdodoktrina ng Iglesia ni Manalo, nilalampasan na nila yung 19. Pagka malapit ka na sa bobotismuhan, natapos mo na yung 25, pagka malapit ka ng bobotismuhan sa Iglesia ni Manalo, o malapit ka ng maging miyembro, doon nila ituturo yung 19. Kaya ang lumalabas na turo ni Manalo, pagka tiningnan mo, batay sa pandoktrina 19, voluntary contribution lang. Bakit po inilalantad natin ito? Kasi po sa Iglesia ng Manalo, meron po siyang tinatawag na Evangelical College. Nag-start po noong 1980. Nagkaroon po ng tinatawag na BEM Bachelor Evangelical Ministry. May bayad po.
ang pag-aaral. At meron din po silang pasugo, na itong pasugong ito po pasugo. Sa English po, God message. Bago po nila ibigay ng libre sa mga Katoliko, Protestante, ibinebenta muna ito sa mga kaanib. Hindi ba alam ng ministro na may pasugong binabayar? Alam. Alam ba ng ministro na may bayad? Nag-aral nga, nagbayad. Bakit ang lumalabas lang sa kanilang turo na itinuturo, voluntary contribution lang? Hindi po kasi ipinatuturo, kahit ginagawa nila. Kailangan po ang Iglesia ni Manalo, manatili lang sila doon sa tinatawag na doktrina. Ano po ang gusto kong ipapansin? Si Manalo po kasi, siya mismo gumawa ng doktrina. Ngayon, si Manalo mismo, siyang lumaban sa doktrina niya. Yun po ang gusto kong palabasin. Si Manalo mismo, ang gumawa ng doktrina, ito po doktrina, pandoktrina, siya mismo ang lumaban. Ngayon, dahil siya po ang lumaban, meron siyang pananakot sa kanyang mga kaanib. Anong pananakot niya? Gumawa po ng 10 utos si Manalo. Ito po yung 10 utos. Bawat bahay ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, meron po sila nito. Binigyan sila ng kopya. Meron po kasing nakalagay rito sa 10, huwag lalaban sa pamamahala. Alam niyo po, itong terminong sinabi niyang utos po to. Hindi mo kakalabanin si Manalo. O yung tinatawag na pamamahala. Utos pagka sinabing huwag lalaban, hindi mo siya kakalabanin. Gumamit po siya ng termino, 2 Timoteo 3:8. Pasinin po natin ang 3:8. Meron bang nakalagay na huwag lalaban sa pamamahala sa 3:8, 2 Timoteo? Babasahin ko po sa dating salin, pasinin po ninyo. Ganito ang ating matutunghayan, 3:8. Ito po ang nakalagay. At kung paanong si James at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, gayon din ang mga ito ay nagsilaban sa katotohanan. Ang mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Meron po ba kayong napakinggan na huwag lalaban sa pamamahala? Si James at Jambres dumaban kay Moises. Ano po yung kinalaban nila kay Moises? Yung katotohanan. Bakit? Ano ba si Moises? Ganito ang ating matutunghayan, aklat po ng Bilang, para maunawaan at maintindihan. Ito po hindi binabasa sa Iglesia ni Manalo. Aklat po ng Bilang, kung ano po si Moises. Sa aklat po ng 16:28, pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito. Sino pa si Moises? At sinabi ni Moises, dito ninyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawain ito at ito'y hindi ko sariling kagustuhan. Ano man po ang ipinapagawa ni Moises, hindi niya sariling kagustuhan bilang sugo. Nakita po ninyo? Si Moises po bilang sugo. Hindi niya yung sarili niyang kagustuhan. Yun ang kinalaban nila kay Moises. Si Manalo mismo, gumawa ng doktrina. Si Manalo mismo, gumawa ng doktrina. Anong doktrina na, pandoktrina 19, voluntary contribution? Wala ba siyang kinikitang bayad? Kayo, ang humatot. Wala ba siyang kinikitang bayad?
siyang ginigidang bayad na pasugo. Si Manalo kasi, para maintindihan po ninyo, nagbuo po siyang tinatawag na chat administration. Si Manalo mismo, gumagawa ng administrative rules. Yung ginamit nilang talata Ikalawang Timoteo 3:8, si Moises, kinalaban ni James at Jambres. Hindi po si Moises na personal, kundi yung katotohanan ang kinalaban ni James at Jambres. Bilang sugo ng Diyos. Si Manalo, ang huling sugo nila, si Pelchoy Manalo. Ngayon, si Manalo, huwag lalaban sa pamamahala. Siya mismo ang kumontra. Pagka matalino po kayo, yung po bang donation, katulad ba ng payment, fees? Yung abuloy katulad ba ng bayad? Magkaiba po yun. Ngayon, batay sa kanilang paniniwala, batay nga rin sa kanilang pagtuligsa sa isang pasugo. Kaya nga po ang Iglesia ni Manalo hanggang ngayon, ayaw po nilang magdeklara ng source of income. Babasahin ko sa inyo kung bakit ayaw nilang magdeklara na meron silang kinikitang bayan. Katulad ng eskwelahan, hospital, katulad po nitong College of Evangelical Ministry, katulad ng pasugo. Ayaw po nila na magsabi. Pero alam nila, hindi po nila pwedeng gamitin ng Net 25. Buti si Marcoleta, nagagamit niya ang Net 25. Pero yung mga ministro magsasabi na, ang aming reliyon po, eto nga, ang Net 25, kumikita po ito ng bayad sa pamagitan ng sponsor. Walang magsasabi niya. Walang magtuturo. Eto nga, yung pag-aaral sa pagka-ministro, may bayad May tuition fee po Walang magsasabi niya. Eto nga yung pasugo, may bayad Hindi magsasabi niya. Sino ang unang-unang niloko ni Manalo? Yung mga ministro niya. Ang unang-unang dinaya ni Manalo ang kanyang mga ministro. Bakit? Nilagyan niya ng takip parang kabayo Kaya pagka meron kayong nakita na ministro ni Manalo, sabihan nyo lang. Magdeklara ka na ng source of income kung paano kumikita ang inyong reliyon. Kaya gustong-gusto ko pong makaharap ang mga ministro ni Manalo. Bakit po ang Iglesia ni Manalo ayaw nilang magdeklara ng tunay na source of income o yung pinaka-source of income nila? Bakit nagbabase lang siya sa doktrina na gawa ni Manalo? Kasi po, pagka ang mga ministro po kasi nagdeklara na mayroong kinikitang bayad ang kanilang eskwela, ang kanilang reliyon o sekta, dudukutin po sila ng mga pulis. Katulad po ng ginawa nila kay Ruel Menorca. Gusto ni Manalo, kumbaga si Manalo, diniktahan niya ang kanyang mga ang kanyang mga ministro. Pandoktrina 19 lang kayo. Pero wala kayong makikitang ganun. Pero dito lang po sila magbabase sa doktrina. Bakit po ang Iglesia ni Manalo? Kasi po yung abuloy tsaka bayan magkasama. Yung pong donation at saka yung mga fees, payment, pay, kasalungat po yan. Pero naniniwala po ba kayo na ang Iglesia ni Manalo walang source of income na bayad? Wala ba kayong nakikitang new era? Ang tawag ko, Pera New University. Wala ba kayong nakikitang Philippine Arena na ang kinikitay bayad? Wala ba kayong nakikitang hospital? Bakit ang source of income ni Manalo lumalabas? Purong donation lang. Kasi ang ginawa niya sa mga ministro, dinaya niya. Babasahin ko muna sa inyo batay sa kanilang pagtuturo. Kasi po kung tumutulig sila sa iba't ibang reliyon Catholic Beliefs of Catholic Regarding Purgatory. Ito po yung title ni Tomas C. Katangay. Pasugo September 1995. Ends
church with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false church, one that is not of God. Kaya hindi po pwedeng magturo ang mga ministro ni Manalo na meron silang kinikitang bayan. Hanggang ngayon, wala silang itinuturong bayan. Nagbabase lang sila sa Pandoktrina 19. Kaya si Manalo, ang unang-unang dinaya niya, mga ministro niya. Kaya maraming nagtataka. Ang akala po nila, maraming nagsasabi na kung baka hanggang Facebook ka lang, hanggang YouTube ka lang, baka pagka humarap ka sa ministro ni Manalo TOP ka. Hindi mo magawa magsalita. Alam niyo po, pinuntahan na namin ang ministro ni Manalo. April 6, 1996, dito lang sa pasubong ito. Kaya inuulit ko po yung mga nanonood. Pinuntahan namin. Kasi po, kaya naman po ako nakapanghikayat na may makasama akong pagpunta sa ministro ni Manalo para tindigan yung mga sinasabi ko na kaya kong patunayan. Dito lang. Alam niyo po si Paterno, siya ang ministro noon. Hindi ba pinamimigay namin sa inyong pasugong magasin na walang bayan? Ito yung tanong niya, pagkakita sa akin. Pero hindi ko siya sinagot dun sa tanong niya. Ako nagtanong. Bago mo ipamimigay ng walang bayad ang Pasugo Magazine, magkano mong ibinebenta sa iyong mga kaanib? PEP ang ministro ni Manalo. Hindi makasagot. Kaya yung tanong ko, ang sumagot yung diakono na si Eleni Tumelga po. Anong sagot ni Eleni Tumelga po? Isang diakono. Imbes na yung ministro. Dapat ang sasagot sa tanong ko yung ministro ni Manalo na si Paterno siya. Kahit 20, kahit 30, kahit 100, babayaran namin ng Pasugo. Sa mga kapatid may bayad. Bakit ayaw aminin ng ministro? Bakit ayaw mong aminin? Kasi po lumalabas, ganyan po kasi ganito po yun. Ang pasugong ito, ibebenta muna sa mga kaanib. Sino magbebenta? Di si Manalo, sumagitan ng ministro. Pagkatapos, uutusan nila yung mga miyembro na bumili na magbigay ng libre. Pero hindi lumalabas na ito may bayad. Baka meron pong magtanong. May gastos naman yung Pasugo Tama? Wala naman akong tutol dun Pero saan nagmula yung ginastos? Tatandaan po natin na si Manalo wala namang sariling pera. At ang kanyang mga ministro, wala naman pong sariling pera yan. Kaya nga binibigyan lang sila ng limusin. Ngayon, paano siya nakapagpagawa ng Pasugo? Sila po ang sasagot, hindi po tayo. Ito po yung Pasugo. Kung paano nakakapagpagawa ng Pasugo si Manalo. Baka meron pong magtanong, may gastos po yan. Meron pong Google yan. Ang ginagamit nilang termino ngayon, Google. Saan magmumula yung Google? Mula sa abuloy, mula sa bayan. Pagka matalino po kayo. Ganito po ang ating matutunghayan, Iglesia ni Manalo ang sasagot. The church, ito po yung kay Manalo, expenses, including those for the construction of houses of worship. 2 Chronicle chapter 24, verse 12 to 14. The maintenance of these houses of worship. The sustenance of minister and their families. Galatians chapter 6, verse 5 to 6. Yung pong ministro at saka yung pamilya. The propagation of the gospel through print. Yung pong pag-iimprenta, katulad ng Pasugo. Radio and TV. And the assigning of minister for foreign mission are all supported by voluntary contribution. What are voluntary contribution? They are 10 offerings, given 3 days about the dictate of one heart. 2 Corinthians chapter 9, verse 7.
guided by this biblical precept, that charge those not in any way dictate or set a quota on the thank offerings or voluntary contribution of each member. Saan nagmula yung ginastos? From voluntary contribution of each member. Kanino ngayon ibebenta? Sa mga nagbigay ng voluntary contribution. Di bali sana kung bumibili ka ng pasugo, hindi ka na magbibigay ng abuloy. Alam niyo po yun, sabi ko nga, 5 beses ka nang magbibigay kung susundin mo yung turo. Bakit kailangan mo pang bumili? Eh, saan ba nanggaling yung puhunan? Nabubuhay ka na sa bigay na donasyon. Hindi mo ba sa magitan pa lang ng tulong o abuloy? Magagawa mo na magturo ng libre. Kasi meron ka ng income eh. Naalala ko. Kaya ito po, nangyari po ito kasi noong 1986, September. Ang totoo po niya, kaanib po ako, dati akong kaanib sa Iglesia ni Manalo. Noong 1986, September, nasa second year, EBCO ako, yung tinatawag na Evangelical College, sa distrito po ng Tarlac, o lokal ng Tarlac. Second year ako noon. Kasi po, nagkaroon po ng EBCO 1974, nagkaroon po ng BEM 1980. Pagdating po ng 1980, nagdalawa po yung pag-aaral sa pagkaministro sa Iglesia ni Manalo. Nag-start noong 1974, EBCO. Pagdating ng 1980, nagdalawa. Ngayon, pagdating po ng 1986, pinag-isa. Kaya lang, may bayan. Dumating po yung palibot liham ni Manalo sa mga, ito po ay explosive lang sa mga ministro ni Manalo. Ngayong mga nag-aaral sa EBCO, dadali na sa BEM. Kaya lang may bayan. Kaya nga may nagtanong kay Rodolfo de Vera. Sino yung Rodolfo de Vera? Siya ang district minister noon sa Tarlac. Ngayon, kumikita na tayo ng bayan. Anong isasagot natin kapag kami nagtanong? Alam niyo po kung anong sagot ni Rodolfo de Vera? Huwag na sagutin ang tanong na yan. Kaya ang Iglesia ni Manalo, wala pong magsasabi sa magitan ng mga ministro na kumikita sila ng bayan o nagagamit na puhunan ang voluntary contribution. Gusto ko po kasing palitawin dito si Manalo negosyante. Nagpapanggap na waring ministro ng katwiran. Tatandaan po natin, kapag pamumuhunan na at ang ginagamit mo ay voluntary contribution, sino nagbigay ng voluntary contribution? Kaya yung mga kaanib, hindi nila dapat bilhin ito. Yung mga kaanib, hindi nila dapat bilhin ito. Alam niyo kung bakit? Ewan ko kung nakikita ko. Ito po kasing pasugong ito. Ewan ko kung makikita ko rito yung rehistro. Itong rehistrong ito, sa Iglesia ni Manalo, maging maingat po kayo sa Iglesia ni Manalo. Kasi po, sa Iglesia ni Manalo, yung rehistro, hindi mo makikita dito sa pasugong ito kung hindi ka gagamit ng lente. Ewan ko kung nandito yung rehistro na yun. Kasi hindi ko hinihanda para makita niyo sana. Bawat pasugo po kasi ng Iglesia ni Manalo, meron nun na nakalagay yung rehistro na yun eh. Bawat pasugo po nito, may nakalagay yun. Kaya lang na maliit, hindi nyo makikita. Kaya kapag hindi po kayo matalino, ewan ko nandito.
Kasi po, bawat pasugo po meron nun eh. Makikita yung rehistro ng iglesia, yung rehistro tungkol sa postal. Dito makikita dito sa pasugong ito. Hindi ko hinihanda kasi hindi ko alam na makakarating tayo dito. Kasi marami tayong pasugo ngayon. Hindi po nakalagay roon na may presyo. Na may presyo yung pasugo. Kahapon madali ko nakakuha. Madali nakakuha, makita yun. At ngayon hindi ko makita. Pagka nagmamadali ka, hindi mo makikita. Saan ba? Hindi ko makita eh. Mahirap yung hindi natin hinihanda eh. Dati madali siyang makita. Lahat ng pasugo meron yun eh. Kaya lang ito nga hindi ko makita. Yung pinakalisto sa postal. Nasa ko na kami nito. Hindi ko makita. Rehistro. Sa isang araw po, ipapakita ko na lang sa inyo yung rehistro. Saan ba kasi? Lahat meron po, bawat... Kala ko ito na.
Kaya hindi po hinihanda. Kala ko hindi ako makakarating doon. Bawat rehistro, bawat ano po, yung rehistro po kasi ng postal, nila, hindi tayo naghanda, no? Ito po. Nakikita ko. Maliit po siyang makikita. Yan. Kaya kung hindi kayo mapagpansin, ito po isa. Nakadeclare po rito na hindi dapat bayaran ng mga kaanib. Yung rehistro. Kasi po, ipinarehistro nila sa gobyerno sa postal. Kaya dito, walang nakalagay na presyo. Kaya kapag sinuri ng mga kaanib, hindi nila dapat bayaran ng pasuko. Kaya pinaliit po nila para hindi makita ng mga miyembro. Ako, pinag-aralan ko. Dahil lalaban ako eh. Kaya nung makita ko, gumagamit po ako ng lente. Para lang mabasa ako eh. Saan ba yung lente? Ito po, yung lente. Para mabasa mo, gagamit ka ng lente. Kaya po ang Iglesia ni Manalo, kaya nung pinuntahan po namin ng ministro ni Manalo, yung pong, bago mo ipamimigay ng Pasugong Magazine na walang bayad, magkano mong ibinebenta sa iyong mga kaanib? Hindi makasagot. Bakit po hindi siya makasagot? Sa kabila na alam niyang may bayad. Hindi po ipinatuturo. Hindi po ipinatuturo kasi. Bakit ko alam na may bayad ng Pasugo? Kasi nga, galing po ako sa loob. Galing po ako sa loob, kaya alam ko. Kasi po ganito po yun. Nag-aaral ako sa pagka-ministro, nakapag-aral ako, libre. Yung tinatawag na college of youth. Ngayon, pagbabayarin ako. Nung pagbabayarin ako, magtatanong ako. Kaya duman po ako sa tanungan eh. Nagtanong ako kay BBC Pineda bago po ako tumiwalag sa Iglesia ni Manalo. Duman ako sa mga pagtatanong. 1988, 89, 1994, nakaharap ko yung 8 ministro. Hanggang sa nakarating ako sa Italia ng October 8. Kaya itong si Paternosi, tinanong ko lang siya. December 25, 1994. Turuan mo nga ako ng Pandoktrina 19. As voluntary contribution, ang dapat ko bang ibigay sa iyo bayad? Hindi makasagot eh. Bago ako tumiwalag ha. Kaya yung mga ministro ni Manalo, kabisado ko po. Kaya nung tinanong ko siya eh, kasi bakit po ang ministro ni Manalo parang kabayo lang? Parang kabayo. Kung ano ang ipinatuturo sa pandoktrina, ang doktrina po nila, baka sabihin nyo, 1, 2, mas maganda po yung may guide tayo. Kasi po, baka mabibigla kayo, ilang doktrina, ito po, tuturuan kayo ng 28 na pala, ang alam ko, alam. Ito po yung doktrina, 28. Na dati, ito pong hawak kong doktrina, hanggang 22 lang. Ito pong doktrina ito, luma. Ito po yung guide. Kaya nga po, nagtataka yung iba. Bakit nagiging masama yung pagkita ng bayad? Kasi ang namumuhunan ka eh. Gusto ko pong ipapansin sa inyo,
Si Manalo, sa kabila na pinakakain siya sa mga limos, kung tawagin nila tulong, pati yung mga ministro, hindi nila pwedeng turuan ng libre ang kanilang mga kanin. Anong nakikita natin? Pagsasamantala. Bakit? Hindi sapat yung 5 beses. Alam niyo po sa Iglesia ni Manalo, ito pong turong ito, huwag na tayong pupunta sa bayan, doon sa mga katulad ng Pasugo, huwag na tayong pupunta ron. Pati yung pag-aaral sa pagka-ministro, huwag na, dito na lang. Kaya ko nang kalabanin ng mga ministro ni Manalo. Yung bang turo mo, magagawa mo. Kaya nga po ako nagtataka. Di ba nakasulat sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa? Paano makakapagbigay si Manalo? At ang kanyang mga ministro walang karapatang magtrabaho. Paano silang makakasunod sa utos na itinuturo? Ito pong turong itinuturo nila, ipapagawa lang nila sa mga membro. Sila, hindi po nila gagawin. Nakikita nagkukunwari lang. Bakit? Galing sa tulong. Dito ko naalala yung isang membro Alam niyo po, kaya po ang Iglesia ni Manalo, noong pinuntahan namin ng ministro ni Manalo, ng April 6, 1996, Merkulis yun ba't kinamerkulisan, pinuntahan uli namin Pinalibutan po ako ng mga kalalakihan, mga diakono. Ang akala nila matatakot po ako, hindi. Sa Iglesia ni Manalo. Hindi po nila ako kayang sindakin. Hindi po humarap si Pater Noson Alam niyo po kung anong ginawa na lang nila sa akin. Pinreng map ako. Kaya December 21, 1997, napagtulungan ako ng 5 diakono. Nakaputol po ako ng daliri. Ito pong daliring ito, dito ko naputol yung isa. Naputulan sila ng isang daliri doon sa 5. Kaya iniwan po nila ako. Bakit po kasi po yung ministro mangmang. Kaya ang inuutusan na lang nila yung mga kaanib. Anong pamamaraan nila ngayon? Hindi po pagtuturo. Pananakot, gagamitin yung mga membro. Bakit hindi magsalita yung ministro na ipakilalang marunong? Mangmang po sa Biblia. Kasi po, kung halimbawa, ang Iglesia ni Manalo, halimbawa, 1,000. Sa ngayon, balita ko, mahigit na kulang-kulang 2,000 sila. Ewan ko kung totoo pa rin yung alam ko. Nag-iisa ako. 2,000 sila. Kung debate lang, haharap ako. Pero kung bugbugan, hindi ko kaya. Kasi po, sa debate kasi, sa diskusyon, isa lang naman ang haharap Manunood lang yung 1,000, 2,000 Kaya po nagtataka yung iba, bakit daw malakas ang loob ko? Kasi po, nakita ko mangmangang ministro ni Manalo. Ang unang-unang ginaya ni Manalo, ikaw baga naman Si Manalo, bibigyan niya ng tulong yung ministro. Hindi man niya sinabi, magkunwari ka sa pagbibigay ng abulo Pero hindi alam ng ministro na nagkukunwari siya sa pagbibigay ng abulo. Hindi. Kaya gusto kong ipakilala sa kanya na siya, ginawang mangmang. Kaya nung merong nagtanong po na isang miyembro ng Iglesia ni Manalo, kapatid, sabi niya, pinuntahan ako sa Duomo o nakatambay sa Duomo. Kasi napapakinggan niya ako sa pagtuturo o nakakapanood siya ng DCT, pinuntahan ako. Ngayon, nung ang tanong niya anong dahilan bakit ka kusang umalis o tumiwalag sa iglesia? Hindi ko sinagot dun sa tanong niya. Ako nagtanong. Ikaw saan ka kukuha ng ibibigay? Sa akin kinikita. O yung ministro, saan kukuha ng ibibigay? Alam mo, lantaran ka ni lolo ko Pwede mo ba siyang tularan na galing sa tulong ang ibibigay? Kasi si Manalo, gumagamit lang siyang ng tawag doon pala. Yung magkukunwari
na tumataya. Bibigyan niya yung nagkukunwari na tumaya. Ito buti ko yung bank sa sugat tunay na pera niya Tunay niyang pera. Halimbawa ako, magsusugal ako. Gusto ko magkaroon ng pala. Tunay kong pera. Kay Manalo, hindi naman niya sariling pera. Tinatanggap lang nila from volunteer. Kaya sinasarili lang yung pera. O eto, tulong Magkunwari ka sa book. Wala namang magsasabing ganyan. Pero ginagawa nila. Ngayon, si Manalo, sa Abuloy pa lang, o sa Limos, nabubuhay na sila ng marami na. Nagkukutis babae nga Pero hindi nila pwedeng turuan ng kanilang mga kalib. College of Evangelical Ministry. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pasugo ng libre. Pero kung magyabang ang mga kaalib ang akala nila wala akong alam. Bibigyan ka namin ng marami. Oo, tama. Pero babayaran mo muna kay Manalo. Kaya si Manalo po, kung palabasa po kayo, si Manalo, nagbuo siya ng church administration. Gumawa po siya ng administration. Alam niyo po yung, kung pag-aaralan niyo, itinuro na nga ni Kristo sa 1 Kapitulo 10, talatang 12-13, na hindi tunay na tagapagturo ang nagpapaupa. Kaya ang ginawa na lang ni Manalo, para magawa niyang magpaupa, nagbuo siya ng church administration para gumawa ng administrative rules. Ipinakikilala nila na pasya ng pangangasiwa, tuntunin ng pangangasiwa. Para magawa niya, sa kabila na itinuro ni Apostol Pablo, 2 Korinto 2:17, ang sabi ni Apostol Pablo diyan, hindi kami katulad ng karamihan na nagninegosyo ng pasugo sa murang halaga. Magkano po ang presyo ngayon sa Iglesia ni Manalo ang pasugo? Dati po, nung kaanin pa ako sa Iglesia ni Manalo, 10 piso sa Pilipinas. Sa ngayon po, 25. Kaya yung, halimbawa, yung ministro, nag-aral siya, nagbayad siya, hindi niya aaminin. Anong ibig sabihin? Sinungaling Dapat, maipagmamalaki nila, ang pag-aaral po sa aming pag-aaral sa pagkaministro sa aming reliyon, sekta. May bayad po, may tuition fee. Ilang taon ang pag-aaral ilang taon ang pagmiministro? 13 years. Kung tuligsahin nila, wala lang akong nakitang ebidensya Alam niyo po, nung kaanib ako sa Iglesia ni Manalo, ilang taon ang pagbabari? 10 taon. Kaya lagi ka nilang babasahan ng ikalawang Timoteo o unang Timoteo. Laging nagsisipag-aral, kailan pa man hindi makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kaya Iglesia ni Manalo, 13 years. Alam niyo po kung bakit? Pagka kay Manalo kasi, ewan ko kung nandito yung litrato. Ito po yung dalawang nakakulong ngayon. Ito pong dalawang nakakulong na ito. Sa ngayon, nakakulong po ito, ang dalawang ito. Yung pinapatungan ng kamay pangalan nito, ni Peranji Manalo, ang ama nila. Ito po yung dalawang nakakulong. Na ipinakulong ni Eduardo Manalo sa Taguig. Ito po, yung dalawang ito. Kapag pinatungan ka ng kamay, ministro ko na. Hanggat hindi ka pinapatungan ng ganito, hindi ka pa ministro. Ang tawag sa iyo, manggagawa ng katampalasanan. Kaya bakit alam ko po? Pagkatapos ang Iglesia ni Manalo, hindi ka pa pwedeng dalhin sa abroad. Sa loob ng 13 years, hindi ka pwedeng basta dadalhin sa abroad. Hindi, sa Iglesia ni Manalo, ganyan po kahigpit. Muli kang tuturuan. Ewan ko kung nandito yung pasuko. Na tinatawag na ASPOM.
Ewan ko kung nandito yung pasugo na yun ng Iglesia ni Manalo. Kasi po, ito po yung sinasabing, ako po kasi, kaya yung minsan, hindi po ako naghahanda ng ituturo. Hindi po ako katulad ng iba na sila, ganun. Meron po silang guide. Ako, kaya kung ano po yung, dahil pinagpapraktisan ko po sila, kaya ko sila pinagpapraktisan, para kung sakali man pong debate, diskusyon, madali ko pong, ito po, yung tinatawag, preparing Minister for Overseas Mission. Ang gumagawa po niyo yung tinatawag na chart administration. Dito lalabas si Nabibecio Pineda, at po, dito lalabas si Benvenido Santiago. Dito. Ang sumulat po nito ay si, anong pangalan nito? Aspong, Preparing Minister for Foreign Mission, Pedrito B. Palacio, and Epokenya C. Yanesa. Kaya po, dito, babasahin ko po sa inyo yung pasugo. Nagtanong yung pasugo, who are qualified to undergo the ASPOM training program? Sumagot po yung RJOR, qualification standard by the chart administration are as follow. Kaya dito po, kung palabas na po kayo ng Biblia, wala po kayong susundin chart administration kung palabas na kayo ng Biblia. Ganito po yung ating matutunghayan. Yung pong chart administration, mga tao po yan. Kapag ka matalino ka sa Biblia, wala kang susunding tao. Kahit na ang paniniwala mo kay Kristo tao, hindi mo siya susundin kung sarili niya ang turo. Kundi galing sa Diyos. Ito po, pakinggan ninyo. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Gawa, Kapitulo 5, talatang 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ulitin ko po, yung mga nagmiministro sa Iglesia ni Manalo, 13 years, hindi ka pwedeng pumunta ng abroad kung hindi ka dadaan doon sa qualification ng chapter administration. Eh, sino po yung chapter administration? Alam niyo po, tataka yung iba eh. Eh ngayon, yung bang mga nasa abroad, dumaan sila sa ASPO, magagaling ba yan? Pababasaan mo lang ng talata ng Biblia, hindi babasa. So, paaminin mo lang. O sino po bakit po kailangan ilahad natin na si Manalo ay kumikita siya ng bayad? Bakit po kailangan ilahad natin? Kasi po, si Manalo sa pamagitan ng kanyang ministro, ang kinikita lang ay voluntary contribution lang. Kasi po, kailangan lumitaw ang totoo. Kung ano ang totoo, si Manalo po negosyante. Yun po ang dapat lumitaw eh. Kaya kailangan mag-declare siya ng source of income. Kailangan lumitaw talaga na si Manalo negosyante. Pagka hindi po lumitaw yung pagkita nila ng bayad, kasi po, lahat ng ininvest ni Manalo nakadeclare yan, non-profit. Pero pagka sinundan natin yung rehistro ni Manalo, non-stock corporation yan. Kasi po, ang lahat ng reliyon, nakarehistro po, lahat ng nakarehistro sa gobyerno, hindi lang po ang Katoliko. Katoliko walang rehistro eh. Lahat na nagparehistro sa gobyerno, kinikilala pong corporation. Non-profit, non-stock. Yun ang uring corporation. Pero lumilitaw po na si Manalo, commercial o stock corporation siya. Pero hindi po lalabas yan sa turo.
Kaya paano mo babanggahin ngayon ng mga ministro mo na? Paaminin mo lang ng totoo. Alam niyo po kung bakit ganito po yan. Kasi po, ito pong pasugong ito, walang presyo. Wala kang makikita. Bukatin mo naman, walang presyo yan. Walang presyo. Mga sinungaling yan. Kaya nga nung tanungin ko si Paterno siya kasi po ako nag-aalangan din na humarap. Bakit? Wala akong ebidensya may bayad ito eh. Wala akong ebidensya na may bayad ito. Nung tinanong ko siya, matutulungan pala ako ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo. Alam niyo po, kaya yun po ang sinasabi ko. Ang mga makakasama ko na lantaran, galing din sa Iglesia ni Manalo. Pero kailan mo makakasama yung mga kaanib ng Iglesia ni Manalo? Babarahin, kakalabanin, pupunahin ang mga ministro ni Manalo. Yun ang tawag sa Jeremiah sa gigisingin. Kaya kailangan makaharap natin sila. Pero ang pinalalakas ni Manalo hindi po yung karunungan o yung kabihasnan ng mga ministro. Dahil ginawa niyang mangmang. Ang pinalalakas ni Manalo ay yung mga iskan. Kaya kailangan hawakan niya yung gobyerno. Kaya nagpapakitang gilas siya. Pero napahiya siya ilang beses. Sa ngayon, sa panahon ni Marcos, napahiya siya. Kahit nang nagkaroon sila ng rally. Pero ang totoo po niyan, sa pagdideklara ng source of income, kailangan natin dito yung tinatawag na gobyerno o yung mga opisyal ng gobyerno. Kailangan natin dito yung tulong ng mga opisyal ng gobyerno para magdeklara sila ng source of income ang bawat reliyon. Halimbawa, ang Iglesia ni Manalo. Pero sino po mga politiko na magsasagawa niyan? Sino po ang mga politiko magsasagawa niyan? Wala. Kaya wala akong makita. Kasi po, kapag pinakialaman mo ang Iglesia ni Manalo, pati Katoliko, Protestante, iba't ibang reliyon, madadamay lahat yan. Kaya nga ang tinitira ko muna ay si Manalo para magkaroon ng malaking pwersa sa magitan ng mga miyembro. Kaya inaagapan ni Manalo na kapag ka nawala yung pwersa ni Manalo sa gobyerno, sa mga opisyal ng gobyerno, at nagpatuloy, at tuloy-tuloy, kaya nakikita ko ang pwedeng gamitin na lang nila ay ang gobyerno. Pero sa ngayon, nakikita ko, kahit lantaran na silang nakikilam sa gobyerno, binabaliwala sila. Yan ang nakikita ko, kaya nagugustuhan ko si Bongbong Marcos. Kumbaga, piniplacing sila sa gusto nila. Kaya nakikita ko na nilalaro sila ni Bongbong Marcos. Nilalaro sila. Hindi sumasakay sa pananakot nila. Hindi sumasakay si Bongbong Marcos sa pananakot nila. Kahit na nag-rally sila. Kaya kailangan ko rito yung sana may lumitaw na magdeklara sila ng source of income. O narito po yung nabubuhay sa limos. Naka-aeroplano. Nabubuhay sa limos. May bahay sa Forbes Park. Narito po yung nabubuhay sa limos. Nagkukutis babae. Alam niyo po kung tutuusin. Yung po mga politiko, kaya nananatili dahil kay Manalo. Kaya yung mga politiko, walang matino dahil kay Manalo. Dahil doon sa pakikialam niya sa politika. Nakakapagdikta siya. Kaya hindi po unity. Iba po yung diktahan sa unity. Sa unity dapat magkaroon po ng karapatan ng mga kaanib.
na magsalita. Pero kapag ka sample balot na at galing sa survey, sa labas ng kanilang reliyon, diktahan po yun. Kaya sa Iglesia ni Manalo walang unity. Nakakapagdikta lang siya. Kaya walang matitinong politiko. Kung ano man ang sinasabi nila ngayon na panagutin, dapat ang managot si Manalo. Kasi walang lumalabas na issue sa social media. Si Manalo ang may dahilan, siya lang, kung bakit ang mga politiko magnanakaw. Bakit? Si Manalo kasi hindi niya tinuturuan na maging aware ang mga miyembro niya sa politika. Ang gusto ni Manalo, katakutan siya ng mga politiko gamit ang mga miyembro. Pero sa ngayon, nakikita ko kay Bongbong Marcos, nilalaro sila. Sana magkaroon pa siya ng kakampi, si Marcos, na laruin si Manalo. Kaya lang, sino? Kaya ganyan ko pong nagugustuhan si Bongbong Marcos. Marunong siyang maglaro. Yan ang hindi kayang tanggapin ni Manalo. Pati yung mga ministro niya, kunwari wala siyang alam sa nangyayari katulad nung kay Duterte, kay Mr. Duterte. Sa pagkakapunta niya sa dahig, lumilitaw, wala siyang alam. Kaya pagka pinag-aralan mo, lahat ng nangyayari sa Pilipinas, may alam si Bongbong Marcos bilang presidente. Ano man ang nangyayari sa Pilipinas, hindi pwedeng hindi alam. Pero sa nangyayari, lalo na yung pakiusap ng Iglesia ni Manalo na bakit hindi na lang sa Pilipinas? Alam niyo po kung bakit nila ginagawa yun. Dahil meron pong mga kaanim si Manalo na sangkot. Na balita ko, isasama na. Kina Bato. Kina Bongo. Yun po ang sinabi yung napapansin ko. Napapanood ko. Pero hindi po ako masyadong sa politika. Kasi ako wala akong interes sa mga politika. Kaya lang, ang mayroong lang pong pwedeng gamitin ng Diyos na kasangkapan para magdeklara ng source of income si Manalo. Ang nakikita ko lang ang gobyerno. Kaya lang kung paano. Kaya kailan ipagkakaloob ng Diyos na magawa ang ganitong bagay. Patuloy tayong hihingi sa Diyos ng patnubay, ng gabay. Siya lang ang pwedeng gumamit. Alam po natin na kapag ka nailagay sa pwesto, sugurin ng Diyos. Kaya hindi dapat kalabanin. Si Manalo, mas maganda po babasahin natin para po, kasi po ang iba, hindi naintindihan yan. Mas maganda po sa Roma, Kapitulo 13, pasinin po ninyo. Kaya yung lantarang pakikialam ni Manalo ito po, babasahin ko sa inyo. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamalahang hindi mula sa Diyos. Si Manalo, hindi po siya nagpapasakop. Kaya nagpaparali. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Ipaturo mo nga kay Manalo to. Manalo, ano bang dahilan bakit ka nagpaparali? Tinuturuan pa nila ang gobyerno. Kahit dito lang sa Pilipinas Si Sabala nagsasabi niyan. Isang tagapagsalita niya. Sino? Bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamalahang hindi mula sa Diyos at ang mga pamalahang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga Pinoy ay dapat katakutan
ng gumagawa ng masama. Kaya nga si Manalo natatakot siya. Alam niyo po ang iglesia ni Manalo, dagdag kaalaman po para hindi maunawa. Si Manalo po, pinasusunod niya ang mga politiko sa kanyang kamay. Kaya para maintindihan po ninyo kung bakit si Manalo ang pwedeng gamitin o ginagamit para pabagsakin ang isang gobyerno. Ganito po ang ating matutunghayan. Sila mismo ang aamin. Ito po yung pasugo ng iglesia ni Manalo. Para maintindihan din po ninyo kung bakit ano man ang nangyayaring gulo, kung bakit si Manalo, kinakausap niya yung mga politiko. Siguro nakikita niya, no? Sina Duterte, sina Sara, sina Bongbong Marcos, kinakausap niya. Bakit? Kung anong gusto kasi niya, gusto niya magagawa niya. Eh kanino kumakampi si Manalo sa mga Duterte? Isang pangako sa sambayan ng Pilipino, Pangulong Tudling, ito po, walang nakakaalam nito. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mababanag na magwawagi siya sa pagkapangulo si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalata ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ipinaabot ng kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit, eto na, sa kanyang pagbati maring ipinagunita ng tagapamahalang pangkalatan ni Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, yung kay Manalo, sa tanggapang pangkalatang 2 linggo bago ganapin ang pambansa at panlokal na halalan. Ang mga politiko katulad po ng presidente, nakatali sila sa pipirmahan nila. Under sila ni Manalo. Susunod sila dun sa pinirmahan nila. Katulad ng ginawa nila kay Joseph Estrada. Ito po isang paglalantad. Kaya nung nilaro sila ni Bongbong Marcos na ayaw niya yung impeachment, nilaro sila doon, ha? Kaya masakit yun. Pero may impeach sana nakarating. Kumbaga, mahigit na 200 ang pumirma doon sa impeachment. Kaya lang, pagdating po sa Senado, dahil pumasok na kung sino na po yung mga pumasok, pero importante sa yung pagkakaroon ng impeachment, may mga pumirma sa kabila ng pananakot nila. Kumbaga nilaro sila ni Bongbong Marcos. Kaya nagagawa ni Manalo, nakikita nyo kung bakit pumupunta yung politiko sa kanyang opisina. Sina Sara, sina Duterte, kung sino-sino. Kasi nakakataas siya. Kasi kung pumirma ka, susunod ka doon sa pinapipirma ni Manalo. Susunod ka. Yan ang hindi alam ng karamihan. Gusto ni Manalo magmando, magkuman sa tinatawag na gobyerno. E nilaro sila ni Bongbong Marcos. Kaya ganyan ko pong nagugustuhan si Bongbong Marcos. Marunong siyang maglaro. Eh, lalo na, namatay na si Enrile. Sana pakikialaman niya yung lahat ng reliyon, katulad ng Iglesia ni Manalo, mag-declare sila ng source of income. Kung tutuusin po, mawala man ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Dahil ang mga tao dinadala sa reliyon ng kanilang yaman o kinikita. Maghihirap din. Kahit na matino, walang korupsyon sa gobyerno. Bakit? Eh, yung mga reliyon kasi nabubuhay lang sa news, eh. Ang yayaman, eh. Paano yumaman si Manalo? Paano nagkaroon ng mga negosyo si Manalo?
Ito po ang aking naipaksa kung bakit naghahanap po ako sa mga politiko na magsabi lang, mag-declare lang source of income. Huwag na lagyan ng tax. O Manalo, mag-declare ka ng source of income. Kasi ginagamit mo yung mga ministro mo, bakit nananatiling voluntary contribution? Pag 19. Ano bang dahilan? Yun lang bang source of income mo? Wala ka bang Philippine Arena? Wala ka bang New Era University? Wala ka bang hospital? Si Manalo po kailangan lumabas na siya negosyante. Hindi po siya ministro. Sinasangkalan lang yung terminong ministro. Magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ito po ang aking naipaglingkod sa inyo. Marami pong salamat sa susunod.